Nakaisip na ng plano si Athea upang mahuli sa bitag si Lorenzo Alcaraz. Isang gabi sa isang bar, nakaupo si Athea sa loob ng counter, tila bangag at medyo nanghihina dahil sa epekto ng alak. Hawak niya sa kamay ang isang matapang na inumin. Ngayong gabi, suot niya ang isang mapusyaw na rosas na palda at itim na sleeveless na blouse. Litaw ang kanyang maputi at makinis na balat at ang mahahaba niyang legs na sadyang nakakaakit. Ang pagpunta niya sa bar ay bahagi ng planong patibong para kay Lorenzo Alcaraz. Alam niyang abala ito kamakailan, kaya ang magkaroon ng pagkakataon na makalapit sa kanya ay hindi madali. Hindi dahil wala siyang hiya, kundi dahil kailangan niyang maging babae ni Lorenzo upang makapasok sa pamilya ng mga Alcaraz at maisakatuparan ang kanyang mga plano. Nang malaman niyang nasa karatig lungsod ito, sinimulan na niya ang plano. Pinili niya ang magulong bar na ito, isinuot ang mapang-akit na damit at pagkatapos. Kinuha ni Athea ang kanyang cellphone at tinawagan si Lorenzo Alcaraz. Parang may koneksyon silang hindi nakikita, isang ring pa lang, sinagot na ito. "Miss mo na ako, ha?" Malambing at may halong kilig ang boses ng lalaki. "Lorenzo Alcaraz, anong gagawin ko ngayon?" Nanginginig ang boses ni Athea, may bahid ng pag-iyak. "Si Athea, nasaan ka? Ang ingay dyan." Sunod-sunod na tanong ni Lorenzo sa kabilang linya, halatang nag-aalala. "Napakagatlabi si Athea, bahagyang nanghina ang loob. Nasa bar ako, gusto kitang makita, sobrang lungkot ko." "Lorenzo, bilisan mo di." At nang hindi na siya pinatapos, pinutol niya ang tawag. Alam niyang sa oras na marinig iyon ni Lorenzo, tiyak na iiwan nito ang lahat para puntahan siya. Kailangan na lang niyang maghintay. Pinilit niyang hindi magpanik. Patuloy siyang uminom para dagdagan ang tapang at pigilan ang takot na nararamdaman. Sa totoo lang, bago pa man siya pumasok sa bar, nakatatlong bote na siya ng beer at isang bote ng wine. Pero hindi iyon sapat para alisin ang takot, kaya kumuha siya ng mas matapang na alak, pero hindi niya ito ininom ng buo, baka mawalan siya ng malay at masira ang buong plano. "Hi miss, bakit mag-isa ka lang uminom dyan?" Isang lalaking may mahabang buhok, mukhay parang pinaglihi sa demonyo, ang lumapit sa kanya at ngumiti na parang sinapian. Naiinis si Athea, kaya't umiwas at tinuloy lang ang pag-inom. Kinuha ng lalaking iyon ang kanyang baso at humalakha. Walang saysay ang pag-inom ng mag-isa. "Mas masaya kung may kasama kang tulad ko." Namilog ang mata ni Athea at pasigaw na pinasaringan ito. Kinasusuklaman niya ang mga lalaking mukhang di alam kung lalaki ba sila o hindi. "Nakakadiri. Miss, nakita ka naming malungkot. Gusto lang naman naming pagaanin ang pakiramdam mo." Bigla namang lumapit ang kasama nitong malaki ang katawan. Kinuha ang baso mula sa kasama at habang hindi nakatingin si Athea, may isinaboy ito sa inumin niya. "Paumanhin, pero paparating na ang boyfriend ko. Pwede ba kayong umalis?" Umisi ang lalaking malaki ang katawan. "Miss naman, isang oras ka na naming minamatyagan." "Anong boyfriend, wala pa nga dyan. Huwag mo na kaming lokohin." Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Kumindat si long-haired sa kasama, sabay abot ng baso kay Athea. "Sige na, huwag mo na kaming paasahin. Inumin mo lang ito, aalis na kami agad." Ayaw nang makipag-argumento si Athea. Kinuha niya ang baso at uminom ng kalahati. Hindi siya tanga para inumin lahat, matapang iyon at wala siyang balak mawalan ng ulira. Ilang sandali lang, nakaramdam siya ng init at hilo. Tila ba umiikot ang paligid. Tumayo siya para pumunta sa banyo, pero hinarang siya ng dalawang lalaki. "Umalis kayo!" Sigaw ni Athea, galit na galit. Pero may bigla na lang humatak sa kanya ng malakas, dahilan para siya'y mapasubsob sa dibdib ng lalaking malaki. Naamoy niya ang mabahong amoy nito, kaya napaduwal siya. "Uy, gusto mo na agad? Relax ka lang, ipapalasap ka namin ng sarap ngayong gabi, hahahaha." Napagtanto ni Athea ang masamang balak ng mga ito. Pilit siyang nagpumiglas, pero wala siyang lakas. Nilingon niya ang paligid, umaasang may tutulong, ngunit lahat ay nagkakatuwaan at sumasayaw na parang wala silang nakikita. "Patay, balak ko lang mambitag, pero ako pala ang nabitag. Lorenzo Alcaraz, nasaan ka na ba? Bitawan niyo siya." Isang malamig na tinig ang umalinggaw. Tumigil ang lahat. Lumingon ang mga tao at napanganga. Namumungay ang mata ni Athea, ngunit malinaw niyang nakita ang taong dumating,
ang pilak na labi, ang anyong formal na tila laging handang rumampa sa opisina, ang presensyang nangingibabaw sa ingay ng bar. Si Lorenzo Alcaraz. Dahil siya lang ang lalaking may lakas ng loob magsuot ng coat sa ganitong lugar. Halatang nagmamadali itong bumalik para sa kanya. Nakita ni Athea si Lorenzo Alcaraz na papalapit sa kanya. Ang malaking lalaki sa likod niya ay tila hinawakan ng isang di nakikitang puwersa, nakatigil, walang galaw. Ginamit ni Athea ang natitirang lakas sa kanyang katawan, itinulak siya palayo, at tumakbo papunta kay Lorenzo, na para bang siya ang kaisa-isang salbabida sa gitna ng isang marahas na bagyo. Nang tanging iyon lang ang nasambit ng malaking lalaki bago siya kalagkarin palabas ng bar ng isang grupo ng mga dumating na tao. Hindi pa rin bumibitaw si Athea sa pagkakayakap kay Lorenzo. Sa kanyang tinig ay may panginginig, parang huni ng hangin sa bangin. Lorenzo Alcaraz. Ramdam niyang nanigas ang katawan ng lalaki at pagkatapos ay bigla siyang inalisan ng yakap. Kumawala si Athea at marahang tumatagilid patungo sa bar, kung saan naroon pa rin ang baso ng alak na iniwan. Nang iaangat niya ito upang inumin, bigla na lamang hinablot ni Lorenzo ang baso mula sa kamay niya. Ang kanyang mga mata, balot ng ulap ng lungkot at pagkalito, ay tumingin sa kanya. Kung gusto mong umuwi ako, inumin mong buo ang alak na ito. Hindi siya mangmang. Alam niyang si Lorenzo ay malinaw pa ang isip, masyado pang matino para lapitan siya o yakapin. Kaya ang alak na iyon ang tanging bagay na maaaring magpatumba sa pader ng pagtanggi sa pagitan nila. Hindi nagsalita si Lorenzo. Sa halip, iniangat niya ang baso at nilaklak ito hanggang sa huling patak. Nang si Athea ay tatayo upang magbuhos pa, isang bisig ang agad pumalupot sa kanyang baywang, hinila siya palayo at halos itinapon siya sa loob ng sasakyan. Ang itim na sasakyan ay tumakbo sa kadiliman ng gabi, parang palasong walang direksyon. Sa loob ng sasakyan, pakiramdam ni Athea ay may apoy na unti-unting lumalaganap sa ilalim ng kanyang balat. Hinanap niya ang lamig at natagpuan iyon sa kanyang braso. Kumapit siya roon, animoy iyon na lamang ang natitirang katinuan sa kanyang pagkatao. Mainit sobra di. Hawak ni Lorenzo ang kamay niya, pinipigilang lumaganap pa ang kaguluhan sa kanyang katawan. Sa mansyon tayo. Narinig niyang sambit ni Lorenzo. Hindi iyon bahay niya, bahay ni Lorenzo iyon. Mas mabuti. Ayaw niyang marumihan ng alaala ang sariling silid. Nang huminto ang sasakyan, agad siyang hinila papasok sa isang malawak na mansyon. Sa kabila ng ulap sa kanyang paningin, natanaw ni Athea ang kisam na may ilaw, mataas, marangya, tila isang panaginip na hindi niya kayang abutin. Sa isang silid, itinulak siya ni Lorenzo sa kama. Akala niya ay gagawin nito ang karaniwang ginagawa ng mga lalaki, ngunit tumalikod si Lorenzo at paalis na sana. Lorenzo, mahinang tawag ni Athea, nanginginig na tila isang dahong giniginaw sa taglamig. Nang bumalik siya, agad siyang yumakap kay Lorenzo at umiyak, isang iyak na parang 2 taon ng sakit at pagkalito ang biglang sumabog. Hindi na iyon luha lamang, kundi patak ng damdaming pinilit niyang itago. Tiningnan niya ang mga mata nito, umaasang makakakita ng kahit kaunting pagkabasag sa paningin nito. Alam kong malungkot ka dahil ayaw sa akin ng kuya mo. Pero hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Tahimik lang si Lorenzo. Pakiramdam ni Athea ay nag-iisa siya sa isang digmaan na siya lamang ang lumalaban. Kapag umalis ako baka hindi na ako makabalik. Pero kung sasabihin mong manatili ako susuwayin ko ang mga magulang ko. Alam kong mali. Pero mahal kita eh. Walang sagot. Unti-unti, binitiwan ni Athea ang hawak sa baywang niya. Inikot ang mga braso sa liig nito, at tumitig sa kanyang mukha. Tumigil ang kanyang tingin sa malamig at maputlang mga labi, tila liwanag ng buwan sa gabi ng taglamig. Dahan-dahan niyang hinalikan ang mga labi nito, isang halik na tila panatang walang tinig. Mahal kita. Magpakailanman. Hindi gumanti ang mga labi. Ngunit maya-maya lamang. Isang bisig ang mariing pumulupot sa kanyang baywang. Ang mga labi, na kanina ay parang yelo, ngayon ay parang apoy na biglang sumiklab sa gitna ng gabi. Ah! Ungol ni Athea, nang maramdaman ang matinding halik na halos durugin ang kanyang mga labi, at ang bawat hibla ng kanyang katinuan ay hinahatak palabas sa kanya. Sumunod ang kaguluhan. Hiningang malalim. Isang gabi na hindi maituturing na ordinaryo. Isang gabi kung saan isinugal niya ang lahat,
ang kanyang isip, dangal, at puso, para lamang manatili sa piling ng isang lalaking maaaring hindi kailanman kumapit pabalik. Isa iyong gabing naglalagablab, kung saan ang bawat halik ay parang kagat na nag-iiwan ng marka, bawat pagdampi ng labi at kamay ay parang lagablab na sumusunog sa balat. Sa bawat saglit ng banggaan ng katawan, may mga bakas na naiiwan, hindi lamang sa balat, kundi sa alaala. Ang mga ungol ay naging musika ng gabi, at ang init ng kanilang pag-iisa ay naghulma ng mga linyang hindi kailanman mabubura. Ang kanyang katawan ay parang sinelyuhan ng bawat haplos, ng bawat kagat, ng bawat pagnanasa na isinabog ng gabing iyon. Ang gabing iyon ay tila walang buwan, isang gabi ng mga halinghing na kinubli ng mga ungol at bulong na nalunod sa mabilis na tibok ng puso. Dalawang katawan ang nagtagpo, nag-isa, wala nang hangganan sa pagitan ng katinuan at pagnanasa. Ang bawat pagdampi ay parang apoy na bumabalot sa kalamnan, at siya, ang lalaking nagsindi ng apoy na ito, ay waring nalulunod din sa sariling silakbo. Nagpapalit-palit ang mga galaw, lumalalim ang ritmo. Hindi na maalala ni Athea kung ilang beses siyang napatigil sa hininga at kung ilang ulit siyang nalusaw sa gitna ng kasidhian. Hanggang sa unti-unting magdilim ang lahat, at ang tanging naramdaman niya ay ang matibay na bisig na yumakap sa kanya, parang natatakot na siya ay biglang maglaho. Sumikat ang araw. Pumasok ang liwanag sa kwarto, dumapo sa itim na sapin ng kama, lumapat sa maputing balat niyang puno ng bakas ng gabi, isang tagpo na maganda, pero masakit. Sinubukan niyang bumangon, pero ang buong katawan niya ay parang giniling ng mga truck. Masakit ang bawat galaw, lalo na ang ibabang bahagi ng katawan. Parang bagyo ang dumaan sa kanya kagabi, at iniwan siyang wasak at gutay-gutay. Nakapikit siya sandali sa katumingin sa paligid. Ang malaking kama ay kulay itim, ang kwarto'y elegante at simple, puro puti at itim lang ang kulay. Sa sapin ng kama, may bahid ng pula. Sa katawan niya, mga marka ng halik at pasa ang nagsilbing saksi sa gabing iyon. Napangiti siya. Hindi niya alam kung dahil sa matagumpay na plano, o dahil sa katotohanang ang lalaking kasama niya kagabi ay si Lorenzo Alcaraz. Ngunit paglingon niya, wala ito sa tabi. Wala na sa kama. Napakunot ang noo niya. Kumain lang ba tapos tatakbo na? Napatayo siya, o halos tumayo, pero hindi pa man lubos na nakakabangon, ay. Napasigaw siya. Parang may humila sa kanyang mga binti. Sumakit na naman ang katawan niya. Mura niyang binulong. Lintik na Lorenzo Alcaraz. Akala mo naman refugee kung makadali. May narinig siyang tunog ng tubig. Napalingon siya sa puting pintuan, ang banyo. Nandoon siya. Hintayin ko na lang siya at pag-uusapan natin ito. Biglang bumalik sa isipan niya ang mga alaala ng gabing nagdaan. Namula ang mukha niya, tila mas pula pa sa kamatis. Naramdaman niyang umiinit ulit ang katawan, kaya kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang sarili. Hindi ito ang oras para masilaw sa katawan ng lalaki, kahit pa ganoon ang itsura niya kagabi. Hindi nagtagal, huminto ang agos ng tubig. Bumukas ang pinto. Inyuko ni Athea ang ulo, hindi makatingin diretso, baka matunaw siya sa hiya. Ngunit habang papalapit ang mga hakbang, napataas siya ng tingin. At doon siya nanginig. Hindi si Lorenzo. Si Sebastian. Parang nagyelo ang paligid. Napatitig siya, hindi makapaniwala. Hindi mawari ng kanyang puso kung anong emosyon ang unahin, galit, takot, hiya, o pagkawasak. Mahinang pabulong ang lumabas sa bibig niya. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Matapos ang sandaling katahimikan, nagawang bumuo ni Athea ng boses upang magsalita, nanginginig at puno ng labi. Tumango lang si Sebastian, may ngiti sa labi na parang bitak sa yelong tahimik. Iwinikan niya ang kamay patungo sa pisngi ng babae, ngunit initaboy siya ni Athea na tila tinataboy ang isang bangungot. Bahagya siyang kumunot. Kung hindi ako, sino pa? Hinawakan ni Athea ang sinag ng huling pag-asa. Si Lorenzo Alcaraz ang naghatid sa akin kagabi na saan siya ngayon? Ngunit ang tugon ni Sebastian ay dumating na parang palihim na dago. Mula sa bar, hanggang dito sa silid na ito, mula sa unang haplos hanggang sa huling hininga, ako lang iyon. Parang muntik na siyang mawala. Inuubo ni Athea ang kanyang paghinga, hindi matanggap ang katotohanang unti-unting bumubulok sa kanyang isipan. Gusto kong malaman kagabi, para ba kay Lorenzo iyon o para sa akin?
Malalim at malamig ang boses ni Sebastian, bumungad sa kanyang tainga na tila sumpang hindi matanggal. Nawala si Athea sa sarili. Ang bawat alaala ng gabi ay tila gumuho, nakadikit sa di niya inaasahan. Tans ni kanyang isip ang taas, ang kulay, ang halik, lahat ng iyon ay nagbuklod sa isang ilaw na maliwanag ngunit nakasapis. At sa gitna ng dilim, may tunog na pumutol sa kanilang katahimikan, ang tunog ng telepono. Lumilitaw sa screen ang pangalan Lorenzo Alcaraz, at ang puso niya ay parang binigyan ng lagari. Hawak niya ang telepono ng kay lakas, mga luha tahimik na dumadaloy habang hindi niya pinapayagan ang anumang muling pagbasag ng boses. Lorenzo Alcaraz, mahina siyang gumanti, parang puting ulap sa hangin. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagkabahala. Athea, kamusta ka? Paumanhin hawak ang isang maselan na obligasyon sa ibang bansa. Pero hiniling ko kay kuya kung sunduin ka na. Parang latay na dagat ang naghasik ng lamig sa dibdib niya. Pinutol niya ang tawag ng walang paalam. Ang mga katagang ti gusto kitang lokohin ay naipit sa lalamunan niya. Naglakad siya pabalik, unti-unti hinatak ang bawat piraso ng damit na nakakalat at pinisil ang sahig sa ilalim ng mga paa. Ang kanyang puso ay nagpunyagi, dahan-dahang pinadapa ang loob na ayaw maniwala. Nang subukan niyang buksan ang pintuan, pinigilan siya ni Sebastian. Maghiwalay ka na kay Lorenzo. Iyon na lang ang paraan. Hindi bahagyang parasang boses niya nang gayang sagutin iyon. May pagkakamali lang. Hindi ko sasabihin sa kanya. Buksan mo ang pintuan. Lumipat si Sebastian palapit, boses niya ay mababa, mabigat, tila nahihimlay ang mga salita sa pagitan nila. Akala mo ba hindi ko sasabihin sa kanya kung paano ka naghilak sa ilalim ng katawan ko? Dumula si Athea ng bahagya, salita ni Sebastian ay parang dagok sa puso na nakawit sa sugat ng pagkasira. Sayang ang pagsasakripisyo ko sa sarili, kung kaya mo pa ring hikayatin akong umatras. Sumiklab ang ilaw sa mukha ni Sebastian, malamig ang ngiti. Hindi ko kailanman tinanggihan ang babaeng kusang nag-alay sa akin. At gusto ko ramdam ko iyon kagabi. Tigilan mo na. Wasak ang boses ni Athea, parang sumabog ang damdamin. Tinubuan niya ang pintuan ng pinto hanggang bumukas. Katulad ng isang sugatang hayop, tumakbo siya palabas. Sa likod, si Sebastian ay nakaupo pa rin, hawak ang isang baso ng alak, ang ngiti sa paligid ng mga labi niya ay makinis at malamig. Hindi pa tapos ang laro. At sa gitna ng naglalakihang davak ng tao, si Athea ay naglakad ng walang direksyon, yanging dalisay ang tinig niya. Iisang sigaw na tila nawala sa kaguluhan ng mundo, ngunit para sa kanya, kumakatawan iyon sa lahat, paghihiganti, katotohanan at pagkawala ng sarili. Miss Athea, inutusan po ako ni Ginoong Alcaraz na sunduin kayo. Gusto sanang umalis ni Athea, ngunit hinarangan siya ng isang lalaking matangkad. Malamig ang boses nito. Miss Athea, nasa loob po ng sasakyan si Ginoong Alcaraz. Pagkabukas pa lamang niya ng pinto ng sasakyan ay marahas na hinila ang kanyang braso. Dahil sa lakas ng pagkakahila, napabagsak siya sa dibdib ni Sebastian Alcaraz. Pilit niyang itinulak ito, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sumakay. Malamig na sabi ni Sebastian, habang ang mga mata niya ay nakatitig lamang kay Athea. Paumanhin, pero pagkatapos kong sabihin ito ay aalis na ako. Hindi ko kayo aabalahin. Sabihin mo na. Putol niya sa sinabi ni Athea, habang hindi pa rin niya tinatanggal ang pagkakayakap dito. Hindi ko iiwan si Lorenzo Alcaraz. Matatag na sagot ng babae. Kailangang panindigan niya ito, hindi siya maaaring umatras ngayon. Sa palagay mo, ano ang mararamdaman ni Lorenzo Alcaraz kapag nalaman niyang ang babaeng mahal niya ay natulog sa kama ng kapatid niya? May mapanlin lang ngiti sa labi ni Sebastian. Dahil lang iyon sa pagkakalasing ko. Ibig bang sabihin, kapag nalalasing si Miss Den, pwede na siyang makipagkama sa kahit sinong lalaki? Pagkabukas muli ni Athea ng pinto ng sasakyan, muli siyang hinila ng marahas. Nawalan siya ng balanse at muling napunta sa mga bisig ni Sebastian Alcaraz. Itinulak niyang muli ito, pero hindi pa rin siya makawala. Biglang pinisil ni Sebastian ang kanyang baba. Napatingin si Athea sa mga mata nitong malalim at malamig. Napaurong ang kanyang puso sa takot, tila may lamig na gumapang sa kanyang likuran. Athea, ayoko na ng maraming paliwanag. Makipaghiwalay ka kay Lorenzo Alcaraz ngayon din kung hindi.
Kung pipilitin mo ako, sasabihin ko sa kanya na pinuwersa mo ako. Hindi ko ito ginusto. Kapag nalaman niya ang totoo, siguradong kamumuhian ka niya. Haha. Pinuwersa. Athea, matigas pa rin ang ulo mo at ayaw mong aminin ang totoo. Dinala ng sasakyan si Athea sa mansyon, isang lugar na kinamumuhian niyang puntahan. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya, malinaw ang agwat ng lakas ng babae at lalaki. Pagkababa pa lamang ng sasakyan ay agad siyang hinatak ni Sebastian Alcaraz, papasok sa loob ng mansyon. Habang hinihila siya, napadaan sila sa isang hardin na puno ng bihirang uri ng mga bulaklak. Kahit nasa gitna siya ng kaguluhan, hindi napigilan ni Athea ang mapatingin sa paligid. Kailangan niyang amining napakalawak ng hardin, halos kasinlaki ng plaza na madalas puntahan nila ni Lorenzo Alcaraz. Pagbalik ng isip niya sa kasalukuyan, agad siyang itinapon ni Sebastian sa kama. Napabalikwa si Athea, tumakbo papunta sa pinto, ngunit si Sebastian ay diretso lamang na pumasok sa banyo. Click! Narinig niya ang tunog ng seradura. Nakalock. Agad siyang tumakbo sa gilid ng kama, naghahanap ng remote o anumang bagay na makakatulong, pero wala siyang makita. Tumakbo siya pabalik sa pintuan at pinilit itong buksan, kumakatok at sumisigaw ng tulong, ngunit walang sumagot. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Sebastian Alcaraz na nakatapis lang ng tuwalya sa baywang. Nakita niya si Athea na nakaupo sa sahig, halatang wala ng lakas. Nilapitan niya ito. Habang lumalapit, lalong lumalamig ang kanyang tinig. Alam ni Athea na galit siya, pero ayaw pa rin niyang magpakita ng kahinaan. Pinuwersa mo ako, Sebastian. Hindi ko iyon ginusto. Maniniwala si Lorenzo sa akin. Lumapit palalo si Sebastian. Ang mukha niya halos dumikit na sa mukha ni Athea. Bawat salita ay binitiwang may diin. Athea, ikaw mismo ang nagdala ng kapahamakan sa sarili mo. Pagkatapos noon, tumalikod siya at inutusan ang sekretaryo sa labas. Ibalik siya sa mansyon. Huwag kang lumapit. Baliw ka. Sigaw ni Athea, nanginginig ang boses sa takot at galit. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling salita, mariin na siyang sinunggaban ni Sebastian. Nilamon ng halik ang bawat pagtutol niya, marahas at walang awa. Sinubukan niyang itulak siya palayo, paulit-ulit na pinagsusuntok ang dibdib nito, ngunit tila bakal ang katawan ni Sebastian, bawat suntok ay tila bumabalik sa kanyang sariling palad. Sebastian Alcaraz, isa kang walang hiya. Isusumbong kita kay Lorenzo. Malalaman niya kung gaano kakabangis. Umiiyak si Athea, bawat luha ay patak ng sakit at kahihiyan. Ngunit mumisil lang si Sebastian, malamig ang kanyang tinig. Biktima. Sa palagay mo kailangan kong gawin yan? Nakakatawa. Lumapit siya sa kama, may kinuha mula sa ilalim ng unan. Bigla niya siyang hinatak sa buhok, pinilit siyang tumingala, at isinalin sa kanyang bibig ang isang likido. Nang pakawalan siya, uminom naman siya ng alak mula sa bote, hindi sa baso, at naupo sa kama, nakatitig kay Athea na parang nilalamon ng mga mata. Hindi alam ni Athea kung ano ang nilunok niya, ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, unti-unti nang nagbabago ang kanyang katawan. Mainit. Nanginginig. Parang may naglalagablab sa loob niya. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang mga ugat. Lumapit ka. Dalawang salitang halos bulong, pero tila may kapangyarihang nagpapalimot sa kanyang katinuan. Isa-isang hakbang, papalapit siya sa kanya, hindi na alintana ang sariling kabuuan. Sa labas, makulimlim na ang langit, ngunit ambon lamang ang bumabagsak. Isang kidlat ang biglang gumuhit sa kalangitan, at sa gulat, napayakap si Athea kay Sebastian. Gusto mo pa ba? Malamig niyang tanong. Simula pa kanina, hindi na siya tinigilan ng tingin ni Sebastian. Si Athea, nakakaiba sa lahat ng babaeng dumaan sa buhay niya, walang kolorete, walang pabango, tila isang blankong papel. Pero siya ang babaeng nakapagpagod sa kanya ng buong gabi. O baka hindi, baka siya ang hindi binitawan ni Athea. Walang hiya ka. Sigaw ni Athea, sinubukang suntukin muli si Sebastian, ngunit mabilis itong umiwas at ngumiti pa. Athea, ani niya, kulang ba ako para mapasaya ka? Kaya mo ako sinusuntok. Tumigil ka. Sigaw niya, muling sinugod si Sebastian, ngunit agad siyang pinigilan. Tinalian nito ang kanyang mga kamay sa likod.
Naging mabangis ang kanyang titig, malamig at puno ng pagbabanta. Pinakaayawan ko ang dalawang salitang iyan at ang dulo ng nagsasabi niyan, kamatayan. Ngunit hindi na tinag si Afea. Buo ang loob niya. Sasabihin ko kay Lorenzo ang lahat. Malalaman niyang ang sarili mong kapatid ang siyang tunay na halimaw sa buhay ko. Hindi pinansin ni Sebastian Alcaraz ang sinabi ni Afea. Tahimik niyang kinuha ang remote at pinindot ang isang buton. Sa malaking VC sa harapan nila, biglang lumitaw ang isang video, isang babae na nasa ibabaw ng lalaki, gumagalaw ng marapa, maririnig ang mabilis na paghinga ng lalaki at ang mga impit na ungo ng babae, lahat ng iyon, kitang-kita ni Afea. Nanlaki ang mga mata niya, nanigas sa kinatatayuan. Ang babae sa video, hindi iba, kundi siya mismo. Nanginginig ang kamay niyang lumapit sa DC, hinanap ang AC, at nang makita ito, buong puwersang binali ang DC sa gitna. Iyan ay kopya lang, malamig na sabi ni Sebastian. Marami pa rito mula sa iba't ibang anggulo. Isang pangungusap lang, pero parang may sumaksak kay Afea sa dibdib. Ano ba talaga ang gusto mo? Sigaw niya, puno ng galit at hiya. Ngunit kalmado lang si Sebastian, walang pagbabago ang ekspresyon ng mukha. Ayokong ulitin ang sarili ko, malamig niyang sagot. Ngunit habang sinasabi iyon, bumaba ang titig niya sa katawan ni Afea, parang sinasadyang iparamdam sa kanya na wala na siyang maitatago. Ayokong ulitin pa ang sarili ko. Malamig ang tinig ni Sebastian habang dahan-dahang bumaba ang tingin niya sa katawan ni Afea. Pakiramdam ni Afea ay parang nawalan siya ng lakas. Tumayo siya, pero agad na paluhod muli, masakit ang buo niyang katawan. Doon niya lang napagtanto kung gaano siya napagod at nasaktan kanina. Pinilit niyang bumangon, dahan-dahang kinuha ang handbag, inilabas ang cellphone at nagdial. Pagkasagot ng kabilang linya, siya ang unang nagsalita. Lorenzo Alcaraz, kailan ka babalik? Malamig ang boses niya, parang walang emosyon. Ave, hindi ba sinabi ko sa'yo, 2 araw pa ako makakauwi? Sagot ni Lorenzo, may halong pagtataka. Sabado ng gabi, gusto kitang makitang muli sa dati nating lugar. May kailangan akong sabihin. Kung hindi ka pupunta, hindi rin ako aalis. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Lorenzo. Ibinaba niya agad ang tawag. Humarap siya kay Sebastian, ang mga mata niya ay walang sigla. Ngayong Sabado, makikipaghiwalay ako kay Lorenzo Alcaraz. Ibalik mo sa akin ang video. Hindi niya alintana kung makita man ni Lorenzo ang video. Pero kung ipapakalat ito ni Sebastian, hindi lang si Lorenzo ang masasaktan, pati ang mga magulang niya. Isang bangungot. Saglit na natahimik si Sebastian, ang mga kilay niya ay nagdikit habang tinititigan si Afea. Tumayo siya at lumapit, kaya bahagyang umatras si Afea sa takot. Ngunit lumampas lang ito sa kanya. Kapag natapos na ang lahat, ibibigay ko iyon sa'yo, malamig na tugon niya, saka pumasok sa banyo. Hindi na siya sinulyapan ni Afea. Pumikit siya, pinipigilan ang luha, pinilit isuot ang mga damit, at lumakad papunta sa pinto. Sa pagkakataong ito, hindi ito nakalock. Tumakbo siya palabas, hindi na lumingon. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Sebastian mula sa banyo. Wala na si Afea. Naupo siya sa gilid ng kama, hinaplos ang kumot na parang hinahanap ang bakas ng presensya ng dalaga. Nalanghap niya ang naiwan nitong bango at napapikit ng mariin. Ngayong gabi lang, bulong niya sa sarili. Ito na ang huli. Mula noon, nabuhay siya sa prinsipyo ng buhay o kamatayan. Ngunit sa gabing ito, dahil sa kapatid niya, pinili niyang gumamit ng maruming paraan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi rin niya maintindihan kung bakit tila hindi niya kayang iwan si Afea. May kung anong kakaibang bagay sa kanya, mula sa amoy, sa mga mata, sa pakiramdam ng presensya niya, na tila pamilyar. Tila may koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Ngayon ay panahon ng taglagas, isang romantikong panahon para sa mga magkasintahan na maglakad kamay sa mga kalsada, mamasyal at magmasid sa tanawin. Ngunit si Afea lamang ang nakaupo ng mag-isa, naghihintay sa kasintahan upang tapusin ang isang relasyong hindi dapat nagsimula. Sa gitna ng lamig, isang yakap mula sa likuran ang biglang nagbigay ng init sa katawan ni Afea, ngunit may halong pait na hindi maipaliwanag. Isang malaking bungkos ng lavender ang iniabot sa kanya. Gusto mo ba? Malumanay na tanong ni Lorenzo Alcaraz. Pinipigil ni Afea ang kanyang damdamin, malamig ang boses niya.
Lorenzo Alcaraz, tapusin na natin ito. Gusto niyang matapos agad ang lahat bago pa siya tuluyang maluha. Mahigpit niyang pinipisil ang kanyang mga palad, ang mga kuko'y bumaon sa balat, tila nais nitong mapawi ang sakit sa kanyang puso. Ha! Athea, kakauwi ko lang sa bansa. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Mas gusto ko pang marinig mula sa'yo na mahal mo ako, ani Lorenzo, na akala nagtatampo lang si Athea sa hindi niya paglalaan ng oras kamakailan. Lorenzo Alcaraz, gusto ko nang makipaghiwalay, mariing tugon ni Athea. Athea, huwag kang magbiro. Hindi ko gusto ang ganito, halatang nainis na siya. Hindi na nagsalita pa si Athea, marahan niyang inalis ang mga bisig ni Lorenzo at hinarap ito. Walang ekspresyon ang mukha niya, ngunit nanginginig ang boses. Gusto ko nang makipaghiwalay. Napakunot ang noo ni Lorenzo, hindi nakasagot, tinitigan lang siya. Hindi na matiis ni Athea ang titig nito. Tumalikod siya at lumakad. Kung wala kang sagot, ibig sabihin pumapayag ka. Wala na akong dapat sabihin papaalam, sana hindi na tayo magkita. Ngunit bago pa siya makalakad ng tuluyan, hinawakan siya ni Lorenzo. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang galit at dilim sa mga mata nito. Bakit, Athea? Ano ba ng kasalanan ko? Kung ito'y dahil sa mga buwan na wala ako. Pinutol niya ang sasabihin nito. Pakiramdam ko hindi na tayo bagay. Gaya ng napag-usapan natin noon, kung hindi tayo magkakasundo pagkatapos ng ilang buwan, pwede tayong maghiwalay. Tinanggap mo naman, di ba? Pero sabi mo 3 buwan lang, mahigit 6 na buwan na tayong magkasama, nanginginig na rin ang boses ni Lorenzo. At ano ngayon? Kahit 4 na taon pa ang lumipas, kung nararamdaman kong hindi na tayo tugma, hihiwalay pa rin ako. Tanggapin mo na lang. Hindi tugma. Ganun na lang. Akala mo ba maniniwala ako? Masaya tayo noon, di ba? Athea. Hinawakan niya ang braso ni Athea at doon niya napansin ang mapupulang marka sa liig nito. Nag-init ang kanyang ulo. Sino? Alam ni Athea na nakita niya ito. Wala siyang balak magpaliwanag, malamig pa rin ang kanyang tinig. Siya ang taong lagi kong kasama kapag malungkot ako, kasama ko rin kapag masaya ako, at laging nandyan kapag kailangan ko siya ang mahal ko. Nanigas si Lorenzo. Hindi niya matanggap ang narinig. Hindi totoo yan. Ako ang mahal mo. Pinipigilan ni Athea ang luha na gustong pumatak. Mas lalo niyang pinisil ang kanyang kamay. Lorenzo Alcaraz, mula noong makilala mo ako, ang hinahanap mo ay si Athea noong high school, inosente at walang muwang pero hindi na ako yon. Simula nang mawala ang alaala ko, nawala na rin ang pagmamahal ko sa'yo. Tinanggap ko lang na makipagrelasyon sa'yo dahil ikaw ang hindi tumigil, kaya sinubukan ko. Pero hindi talaga kaya. Tinitigan niya ito ng diretsyo at inilahad ang laman ng puso. Ang kailangan ko sa taong mahal ko ay yung kaya akong ipaglaban, ibigay ang gusto ko. Pero ikaw, ano ba nang naibigay mo sakin? Pagmamahal lang. Lorenzo, pag-isipan mo, mahal mo ba talaga ako ngayon o mahal mo yung Athea noon? Lahat tayo alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kuya mo ngayon. Hindi man siya gumalaw, lumalapit sa kanya ang mga kontrata. Pero ikaw, kailangang pakiusapan pa ang iba. Sa tingin mo ba, may lalapit sa'yo pagkalipas ng 2 taon? Ang mga salitang iyon ay parang patalim sa puso ni Lorenzo. Tinitigan niya si Athea na ilang buwan lang ang nakaraan ay masayahin, walang interes sa yaman o kapangyarihan. Ngayon, bakit tila naging sakim at mapag-ambisyon? Hindi na siya gumalaw. Alam ni Athea na tumama ang kanyang mga salita. Sa loob niya, may pait. Kung sinabi lang niya ito noon, baka hindi siya gaanong nasaktan. Pinagpag niya ang kamay ng lalaki at lumakad palayo. Mula ngayon, huwag na tayong magkita. Ito na ang wakas. Mahal kita. Huminto siya sa paglalakad nang marinig iyon. Magpakasal tayo. Minahal na kita noon ngunit sa ngayon wala na. Bahagyang namamaos ang tinig ni Athea, tinatago sa titig ang buhawi ng damdaming ayaw ng kumawala. Lorenzo Alcaraz, kalimutan mo na ang Athea ng kasalukuyan. Ang tangi mong dapat alalahanin ay ang Athea noon, isang dalagang inosente, walang bahid ng sakit, na buong puso't kaluluwa ay ibinigay sa iyo. Ngunit sa ilalim ng mapait na tinig ay isang hangaring lihim, isang paghihiganti tahimik,
nais niyang ang magkapatid na Alcaraz ay mabuhay sa anino ng pagsisisi at sakit ng kawalan. Pagkatapos ng pamamaalam, si Lorenzo ay nagdesisyong huminto sa pag-aaral at tahimik na bumalik sa Amerika, bitbit ang puso niyang wasak at walang patutunguhan. Si Afea naman, sa huling pagkakataon, kinuha mula kay Sebastian Alcaraz ang orihinal na kasabay ng isang blankong tseke na maihalagang hindi niya kailanman inasahan at isang sasakyang mamahalin, parang panubos sa imik ng nakaraan. Nang matapos ang lahat, si Sebastian ay lumipad patungong Pransya. Bitbit din ang katahimikan, at isang damdaming hindi niya maipangalanan. May naiwan. Isang kaluluwang nilamon ng lamig. Isang pusong tila nagyelo sa ilalim ng balat. Walang sigla. Walang direksyon. Walang pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, may nagsabi. Ang pinakamahiwagang bagay sa buhay ay ang pag-ibig at kapalaran. Ang pag-ibig ay isang pagkakataon. Ang kapalaran, isang tadhana. Maaari nating talikuran ang pagkakataon. Ngunit kailanman ay hindi natin matatakasan ang itinadhanang muling pagkikita. Kaya't ang mga dapat mangyari ay mangyayari pa rin. Ang lahat ay tanong ng panahon, ng tamang araw, ng muling pagtawid ng mga landas. Lumipas ang mga buwan. Ang taglagas ng damdamin ay unti-unting nilamon ng mga araw. Si Afea, ngayon nasa huling taon sa universidad. Ilang buwan na lamang at tuluyan na siyang lalaya sa mundo ng paaralan. At sa loob ng puso niyang pagod, dumating ang isang desisyon. Pagkatapos ng graduation, siya ay lilipad patungong Finland, kung saan tahimik na naghihintay ang kanyang mga magulang. Ayaw na niyang manatili sa lugar kung saan bawat kanto ay may bakas ng kirot, ng alaala, ng mga luhang hindi na mabilang. Sa ngayon, simpleng buhay ang kanyang ginagalawan. Sa isang maliit na cafe, araw-araw siyang nagtatrabaho, ngumiti sa mga estranghero, magtimpla ng kape, at tahimik na hintayin ang araw ng kanyang bagong simula. Ang kanyang puso tahimik na naghilom. Ngunit sa kailaliman nito, isang bahagi pa rin ang tahimik na naghihintay, hindi sa pag-ibig, kundi sa kapalaran. Sa gitna ng Paris tuwing taglagas, ang mga kalsadang bato ay nababalutan ng ginintuang dahon. Si Sebastian Alcaraz, suot ang isang madilim na suit, ay naglalakad ng matatag sa kahabaan ng Place Saint-Germain, kung saan ginaganap ang taunang pagdiriwang ng sining. Tawanan ng paligid, may tumutugtog ng jazz sa isang sulok ng kalsada, at ang amoy ng karpe at alak ay sumisinghot sa hangin. Ngunit para kay Sebastian, ang lahat ay tila ingailang hanggang sa may marinig siyang tinig mula sa likuran. Pardonnez moiti. Napahinto siya. Ang boses na iyon, banayad, bahagyang paos, at may kumpas na tila pamilyar na pamilyar. Napalingon siya. Sa gitna ng karamihan, may isang babaeng nakasuot ng simpleng puting damit, hawak ang isang lumang kamera. Dala niya ang hangin ng taglagas, maitim ang buhok, at ang anyo ng mukha niya halos eksaktong larawan ng isang taong dati niyang kilala. Afea. Biglang sumikip ang dibdib niya. Lumapit siya, tila na hipnotismo ng guni-guni. Ngunit habang papalapit, ang babae ay tumingin sa kanya na may pagtatakang malamig. Walang bakas ng dati niyang kilalang Afea, walang titig na mapanghamon, walang mapagmataas ng ngiti. Isa siyang ibang tao. Nanigas si Sebastian. Parang biglang may bumalikwas sa loob niya. Bahagyang yumuko ang babae bilang pagbati, saka lumakad palayo. Iniwan siya ng isang mahinhing amoy ng lavender at mga yapak na halos walang tunog. Nakatayo siyang mag-isa sa gitna ng masayang karamihan, ngunit ang tingin niya ay nakatuon pa rin sa direksyong nilakaran ng babae. Hindi niya maintindihan bakit sa milyong mukha, isang aninong kahawig lang ng alaala, ay sapat na upang guluhin ang isip niya. Bakit? Bakit ang imaheng iyon, ang boses na iyon patuloy na bumabalik sa isip niya? Dahil ba hindi pa talaga niya kayang bitawan si Afea? O dahil kailanman, hindi niya ito tunay na nagawang hawakan? Patuloy ang banayad na ihip ng hangin sa Paris, ngunit ang puso ni Sebastian, tila iniwan sa isang katahimikang masyadong malalim. Ngayong hapon, tahimik ang langit. Ang mga punong kahoy sa gilid ng kalsada ay waring tinatamad, hindi man lang gumagalaw sa ihip ng hangin. Tanging ilang sinag ng araw ang tahimik na sumisilip sa bintana, tinatamaan ang isang sulok ng cafe, kung saan naroon si Afea, tahimik na naghahanda ng kape. Kalma ang buong cafe. Ilang suki ang nagbabasa ng libro, ang ilan naman ay nakatutok sa laptop.
At si Afea, tulad ng dati, nakasuot ng kayumangging apron, ang buhok nakatali ng maayos, at ang mga matay tila laging pinagmamasdan ang mga kaganapan sa paligid ng tahimik at malalim. Bigla isang malalim na tunog ang umalingaw sa labas, tunog ng makina ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa harap ng CAF. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pintuan. Hindi sana ito papansinin ni Afea, hanggang sa lumapit ang manager at mahina ang sinabi. Afea, may order for takeout. Pakidala mo itong espresso sa labas, andoon sa kots yung customer. Tumango si Afea, walang imik na kinuha ang tray at lumakad palabas. Bumukas ang pinto ng CAF, at sumalubong sa kanya ang bahagyang malamig na hangin ng hapon. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan, papalapit sa itim na sasakyang nakaparada sa harapan. At doon, click, bumaba ang salamin ng bintana. Parang tumigil ang tibok ng puso niya. Sa likod ng salamin, ang isang mukha na hindi kailanman nalimutan, matigas, malamig, at matayog gaya ng dati, ngunit sa likod ng mga mata niya may anino ng lungkot na hindi pa niya nakita noon. Sebastian Alcaraz. Walang nagsalita. Tanging dalawang pares ng mata ang nagtagpo sa gitna ng isang hapon na tila bumagal ang oras. Lahat ng alaala na akala niya inailibing na ay biglang bumalik. Malalim. Masakit. At tuloy-tuloy na bumalot sa kanila. Sa sandaling iyon, bahagyang kinuyom ni Afea ang tray sa kamay, sinusubukang panatilihin ang katahimikan ng kanyang loob, ngunit ang labi niya ay bahagyang nanginig. Tinitigan siya ni Sebastian. Matagal. Para bang gustong siguraduhin na siya nga ang babaeng minsang nawala sa kanyang mundo, ang babaeng nag-iwan ng isang magulong alaala sa puso niya. Kape mo, mahina ang tinig ni Afea, kasing banayad ng hangin. Hindi agad inabot ni Sebastian. Ang tingin niya ay nanatiling nakapako kay Afea, tila binabalikan ang bawat eksenang pinagdaanan, ang gabing umuulan, ang halimuyak ng lavender sa kanyang buhok. Isang mahinang ihip ng hangin ang dumaan, dala ang isang pamilyar na halimuyak. Lavender ba ito o alaala? Bakit ka narito? Malamig ang boses niyang tanong. Ngumiti si Afea, mahina, ngunit sa kanyang mga mata, wala ni isang sinag ng liwanag. Tahimik niyang inabot ang tray sa kanya, sa kamarahang tumalikod at pumasok muli sa CAF, hindi na lumingon pa. Hawak ni Sebastian ang kape, ngunit ang paningin niya ay nakaabang pa rin sa papalayong likod ng babae, hanggang sa ito'y tuluyang nawala sa likod ng pintuang kahoy. Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang sumiklab sa dibdib niya. Galit ba ito? Pagkalito? O pangmulila? Pinisil niya ang tasa, sa kamarahang napabuntong hininga. Alamin kung anong buhay meron siya ngayon, malamig na utos niya sa kanyang sekretarya. Pagkakita pa lang sa mukhang iyon, tila huminto ang oras. Hindi dahil kinilig ang puso niya. Kundi dahil sumakit ito, isang kirot na pamilyar, tahimik ngunit malalim, gaya ng mapurol na kutsilyong muling humiwa sa peklat na hindi kailanman gumaling. Sebastian Alcaraz. Ang lalaking nagtulak sa buhay niya sa bangin. Ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang mga magulang sa gitna ng kawalang katarungan. Ang taong patuloy na namuhay sa ilalim ng ilaw ng kapangyarihan at kayamanan, habang siya, ang anak ng mga biktima, ay naiwan upang pasanin ang lahat ng sakit, lahat ng kawalan na iniwan niya. At hindi lang iyon. 2 beses siyang pinagsamantalahan ng lalaking ito. 2 beses siyang winasak, katawan, dangal at kaluluwa. Bawat hakbang palapit sa kanyang sasakyan ay tila humahatak ng mga alaala mula sa kailaliman, mga gabing nilamon siya ng bangungot, mga araw na walang saysay, nakatitig sa kalangitan, nagtatanong sa sarili. Bakit siya ang nananatiling malaya habang ako ang nawalan ng lahat? Ang kamay niyang may hawak ng tray ng kape ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa kaba, kundi dahil pilit niyang kinukulong ang galit sa dibdib. Ayaw niyang masilayan ng lalaking iyon ang kahinaan niya. Ayaw niyang maramdaman ito na siya ay natitinag pa rin. Hindi. Hindi siya kailanman nagpatawad. At sa sandaling isinara niya ang pintuang kahoy ng CAF sa likod niya, ang tuhod niya ay halos bumigay. Gusto niyang gumuho. Gusto niyang humandusay. Ngunit hindi pa ngayon. Hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos niyang matuklasan na si Afea ay nagtatrabaho sa maliit na CAF na iyon, tahimik lamang na naupo si Sebastian sa loob ng sasakyan. Marahan niyang hinaplos ang labi ng malamig na tasa ng kape, habang ang mga mata niya ay dumilim na tila sumadsad ang gabi.
Nangako siyang aalis sa lugar na ito magpakailanman, mahinang bulong niya, habang ang mga mata ay matalim na parang talim ng kutsilyo. Ang presensya ni Athea, kahit isang sulyap lamang, ay sapat na upang hilahin siyang pabalik sa mga alaala na hindi kailanman tuluyang nawala. Lahat ng pinilit niyang itago sa ilalim ng maskarang malamig at makapangyarihan, ngayoy unti-unting nababasag. Umalis ang itim na sasakyan sa tapat ng cafe. Ngunit kinabukasan, sa dapit hapon, isang lalaking nakaayos ng pormal at may tindig ng isang sekretaryong galing sa mataas na lipunan, pumasok sa cafe. Miss Athea. Anya sa banayad na tinig, ngunit may matalim na titig. Ipinapatawag po kayo ni Ginoong Sebastian Alcaraz. Napatingala si Athea. Ang mga kamay niyang naglilinis ng counter ay biglang huminto. Sabihin niyo sa kanya hindi ako pupunta, tugon niya, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Alam niyo naman po ang ugali ng amo ko, mas makabubuti pong sumunod kayo sa itinakdang oras. Yumuko ang lalaki, magalang na lumabas ng cafe. Marahan niyang pinisil ang gilid ng suot na apron. Alam niyang may mga bagay na hindi maaring takasan habang buhay. At kung ito man ang huling pagkikita nila, haharapin na lamang niya. Ang marangyang lobby ng hotel ay kumikislap sa liwanag ng mga chandelier. Ang sahig na marmol ay sumasalamin sa mga yapak niya. Ang halimuyak ng cedar wood, mamahaling sigar, at French perfume ay bumalot sa air, isang marangyang kapaligiran na tila nakakasakal. Pumasok si Athea, nakababa ang buhok, suot ang lumang sapatos na lumilikha ng marahang tunog sa bawat hakbang. Kumislot ang kanyang puso nang masulyapan ang isang sulok ng silid. Nandoon siya, si Sebastian Alcaraz, parang estatwang walang nagbago. Tuwid ang likod, hawak ang baso ng pulang alak, at ang puting kwelyo ng kanyang damit ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Hindi na kailangang tumingin pa, alam na niyang dumating na si Athea. Umupo ka. Anya, malamig at matatag ang tinig. Nakatayo lamang si Athea, hindi umiiwas ng tingin. Ipinatawag mo lang ba ako para pagalitan? Tanong niya, tuyo ang boses. Hindi. Gusto ko lang ipaalala ang pangako mong aalis sa lungsod na ito. Mawawala sa paningin ko. Inilapag niya ang baso ng alak at tinitigan siya ng direkta. Hindi ako isang bagay na basta mo lang pwedeng itapon. Mariing sagot ni Athea. Nabubuhay lang ako. Matino. Gaya ng isang normal na tao. Hindi, Athea. Humina ang boses niya, ngunit mas naging mabigat. Hindi ka kailanman naging normal sa paningin ko. Dahil ikaw ang tanging babaeng halos nawala ko ang kontrol. 2 taon na at hindi pa rin kita makalimutan. Tinitigan siya ni Athea. Bahagyang nanginginig ang mga mata, ngunit nanatiling matatag ang boses. Samantalang ako, hindi ko makalimutan kung sino ang nagtulak sa akin sa bangin. Tumahimik ang paligid. Parang isang sinulid na kinala sa sobrang higpit. Tumayo si Sebastian, naglakad papalapit. May pagsusuring bumalot sa kanyang mukha. Kung ganoon, bakit ka pa nagpapakita sa akin? Bulong niya. O baka naman gusto mong pukawin akong muli? Mumisi siya ng may halong panlilinlang. Hindi ko pinili ang pagkikita natin. May ilang subjects pa akong kailangang tapusin. Pagkatapos noon, aalis din ako. Pinalitan ko na ang tirahan, numero, lahat ng impormasyon. Kailangan ko lang ng kaunting panahon para tapusin ang lahat. Parang isang patalim ang bawat salitang iyon para sa kanya. Tahimik si Sebastian. Sa unang pagkakataon, nabura ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Lilingon na sana si Athea, ngunit hinawakan na ni Sebastian ang pinto. Saan ka pupunta? Tanong niya, paos ang tinig. Nangako kang aalis kaya dapat panindigan mo. Humarap si Athea, diretso ang tingin. Babaliwalain mo na naman ba ang kagustuhan ko? Pipilitin mo ba ulit ako?